Ayun nga po, mga future home buyers in Kabahay, magandang buhay po ulit. So for today, ito naman po yung second part ng ating Bagyong Enteng update dito sa mga site or sa mga project natin dito sa Cavite. So unahin naman natin ngayon dito is yung Naik Cavite po, which is si Leora Homes po. Binabaha po ba si Leora Homes? Binaha po ba si Leora Homes? Passable ba ang daanan papunta kay Leora Homes? Ayan po yung sabay-sabay naman natin titingnan ngayon sa part 2 ng ating update natin ngayon sa Bagyong Enteng dito sa mga location natin sa Cavite. Ito na po yun, yung town proper ng Naik Cavite po. Ito na yung pinaka-town proper po natin. So papunta po tayo ngayon dito sa Leora Homes Naik naman po. Yung sa kabilang side naman po natin, papunta naman po yan sa Tansa. Later po, pupunta po tayo sa Tansa after natin dito sa Naik para isang ikot po tayo. Kaya shoutout po sa lahat na nagtiwala sa amin sa Leora Homes naman po. Ito naman po yung update na papakita naman natin sa inyo, yung site update and yung daanan papunta sa Leora Homes kung binabaha po ba. Shoutout po, maraming salamat po. Ayun po mga kabahay, future home buyers, maraming salamat nga po sa tiwala. So ito na nga yung part 2 natin ng ating update dito sa Cavite. Kung yung mga binabahaba yung area na nabili mong property. Ayan po, ito naman po yung papunta kay Leora Homes Naik dito sa Barangay Malainin bago Naik Cavite. Ito yung daanan kung makikita nyo, kahit may mga palayan po tayo, hindi po siya binabaha. Walang tambak na tubig, hindi umaapaw yung mga drainage. So okay na okay din po ito si Leora Homes Naik kasi ang lapit niya rin po sa highway. Almost 600 meters or 500 meters, nasa gate na po tayo ng Leora Homes Naik. So ito na po yung gate ng ating Leora Homes Naik. So complete amenities, gated community, 24/7 guard and duty, yun in terms of safety and security. Leora Homes Naik na yan. Eco-friendly living community po ito si Leora Homes Naik. Chief, good morning. Rasri po, Chief. Magbibideo lang po ako. Bibideo lang po. Chief, thank you. So this is our Leora Home, which is si Amora model po. Ayan po si Amora model. Naik Cavite po ito, Malainin Naik Cavite. Sa mga nagsasabing flood prone po or bahain po ang Naik Cavite, dito nyo po makikita. Isa ito sa mga project namin dito sa Naik Cavite. May nakita po ba tayong baha? Wala po. So good news. Maraming salamat po sa lahat nagtiwala po sa amin dito kay Leora Homes Naik. Wala po tayong baha. Okay po, tapos na yun, galing nga po tayo kay Leora Homes Naik sa Barangay Malainin bago Naik Cavite. Next po nating i-update yung daanan ng Tansa Cavite naman po and yung mga project around Tansa na pinagkatiwala nyo po din sa amin mga future home buyers. So i-update din po natin yan from One Senon Place, Estancia Enclave, Emerald Residences, Istana C, Istana Villas, and Sapper Residences, also Newville. Dadaan din tayong Newville Townhomes later po para makita natin kung binabahaba ang area, okay ba ang drainage system, binabahaba ang community. So yan, makikita po natin siya today. Po si Tansa Doctors Hospital po. Alam nyo ba si Tansa Doctors Hospital po is almost 500 meters lang yan or wala pa, parang 300 meters lang po to One Senon Place po. Walking distance lang po yung isa sa major hospital natin dito kay Tansa Cavite po, which is ayun nga si One Senon Place po. Sa right side po yan, papasukin po natin para makita po natin kung binabahaba. Sa labas ng ating community, kahit 24 hours po tayong umulan kagabi, wala pong baha. So ngayon, pasukin naman natin yung community. So this is our One Senon Place, gated community along the highway. Very accessible po. Chief, good morning. May video lang ako, sir. Rising Shine Realty po. Of course, 24/7
Of course, 24/7 yung guard on duty natin dito sa One Senon Place. Gated community din po. Along the highway, 1 ride lang to sa Manila. At sa Cavite ka pa. Ayan po. So yan, pasukin natin yung community. Ito po yung community natin. Sa mga naghahanap ng, yan na, ready for occupancy. So, lahat po ng sasakyan, pwede natin siya ipasok sa kalsada. Ang advantage yan, so hindi siya magmumukhang crowded ang community. Kasi mayroong kanya-kanyang garahe po. So yan, ayan po si One Senon Place po. Check na check, hindi po siya binaba. So ang next natin is si Estancia Enclave naman po. Yan po, along the highway nga lang siya. Pagbaba natin ng bus, tatawid lang po kayo dito sa kalsada, ayun yung gate, di ba? Harap po siya ng clean fuel po dito sa Tansa Cavite. Pag sasakay naman tayo pa Maynila, ito na po siya. Lalabas lang kayo ng gate. Tapos mag-aabang na lang din po kayo ng air condition na bus pa Maynila. So ganyan siya ka-accessible. Next natin, Estancia Enclave. Wala pa rin po tayong mga baha dito sa kalsada, which is okay. Kaya sa mga nag-worry po na binabaha po ang Antero Soriano, isa po to sa part na hindi naman siya binabaha. Si location ng Estancia Enclave natin and si One Senon Place po. Yan, may part siguro sa drainage yan, medyo, pero maliit lang naman. So ito naman po yung location ni Estancia Enclave. Sa left side naman po siya. So from here sa highway po, almost 500 meters po lang po siya papunta dun sa community natin kay Estancia Enclave. Then kung makikita yung area natin, wala din po siyang baha. Diba? Sa mga naghahanap at nag-worry po mag-invest dito sa Tansa and Naik Cavite. So hindi naman po siya bahain. Sana makatulong po to sa inyo sa pagde-decide na mag-invest ng property sa Tansa, sa 13, sa General Trias Cavite or dito sa Cavite po mismo. So makakatulong po to sa inyo sa pag-i-invest po. Estancia Enclave trip. Estancia po, Estancia. Thank you. May gated community din po tayo dito sa Estancia Enclave. Simula nga doon sa gate na yun, nandito na rin tayo sa community. Almost walkable din naman po siya. Walking distance lang din po siya from highway. So ito na po siya sa Estancia Enclave. Estancia Enclave West, ready for occupancy. Estancia Enclave East po is under pre-selling po. Ayun po yung binibenta natin ngayon dito na duplex in homes unit. 45,000 only ang cash out. Mga future home buyers. Managhanap na napakababa ng cash out. Ito po si Estancia Enclave. So wala pong baha, di ba? So Estancia Enclave yan sa kabila natin sa left side, ongoing ano na po siya, ready for occupancy. Sa right side naman po natin, ayun naman po yung under pre-selling po natin. Okay po. So next natin, Emerald Residences by Charles Builders, mga picture home buyers. So yun naman next natin, si Emerald Residences na siya. Dito rin po siya sa Barangay Sahod Ulan. Sa mga naghahanap din po ng ready for occupancy na affordable na 2-story townhouse. Next natin si Emerald Residences. So from Estancia Enclave naman po, next natin si Emerald Residences nga. Siguro mga 1 kilometer naman po yung distance sila or yung layo. Pero ito naman po siya. From highway, 400 meters lang po ito. 450 meters si Emerald Residences simula dito sa Antero Soriano Highway, which is ito na po siya. Tatawid lang po tayo sa kabila. Ayan po yung toda naman dito sa mga naghahanap ng ganyan ka-accessible. Gusto may toda pagbaba, ayan po siya. Pero walkable po ito. Kayang lakarin. Ayan po, para makita po natin yung update kay Emerald Residences. Ito po yung daanan niya. Wala pong baha. So good news din po yan. Wala tayong nakikitang baha ngayon dito. Ito naman po si Emerald Residences. Di ba sobrang lapit niya? Welcome to Emerald Residences. Wow, ang fresh. Wala pong baha, wala tayong problema ng baha, di ba?
Ito yung community. So ready for occupancy na po ito. Yung mga bahay natin dito. So lahat po is ready for occupancy na. Ayan. So yan, wala pong baha sa community ng Emerald Residences. Ito po update natin dito. So wala rin pong baha dito kay Emerald Residences. Kahit 24 hours pong umulan and continuous pa rin yung pag-ulan ngayon. Ayun po, di ba wala siyang baha. Okay po. Next natin is Istana Tansa Pacey, Istana Tansa Villas. Tingnan natin yung daanan, tingnan natin yung loob ng community kung binabaha. Tara po, sama-sama po ulit tayo papunta sa Istana C. From Emerald Residences naman po, itik siguro parang 1 kilometer din siya eh. Pero from entrance gate, from entry dito, parang nasa 800 meters lang siya. Ipapasok pa tayo ng Istana C or Istana Villas. So it takes mga 1 kilometer po. Pero kung may gate naman dito, same lang po siya, wala siyang baha. Same area or tapat ng community ni Emerald Residences si Istana Tansa Pacey. Diba po? And Istana Villas, check natin din si Istana Villas po. So at least diba, nakita natin real time umuulan, 24 hours umulan sa Cavite na wala pong baha dito. Ayan po yung toda natin papunta sa Istana Tansa Villas, Istana Tansa Pacey. Hanggang dun po, kita nyo naman yung community natin or yung daanan din po natin papunta sa community. Wala pong stock na mga tubig na nagka-problema sa drainage. Wala pong baha. So yan, makakatulong po to sa inyo sa pag-decide ng paghahanap ng property dito sa Tansa, Cavite, or sa 13 Martires, Cavite, or sa buong Cavite. Of course, pwedeng pwede. So sa mga buyers namin sa Istana Tansa Villas po, shout out po and maraming salamat po. So ayan, may kita natin, binahaba or binababa, may stock ba na tubig, passable ba ang location. So yan, may kita po natin, ito po si Istana Tansa. Ito po si Istana Tansa Villas. Ayun po, wala siyang baha kahit maulan dito sa kalsada natin. Importante yung kalsada natin, wala siyang inback na tubig or naipon na tubig. Yun naman po yung community natin sa may backhoe na yun, diba? So next natin, Istana Tansa Pacey. Ito po, nasa Istana Tansa Pacey na po tayo ngayon. So, kanina Istana Villas, Istana Tansa Pacey. Ito na po yung Istana Tansa Pacey. Kita nyo naman po yung daanan, wala rin po tayong baha dito kay Istana Tansa Pacey. So mga naghahanap pa rin ng affordable na down payment, dito po meron pa tayong available na units po dito sa pre-selling and ready for occupancy po. Kita nyo naman yung daanan po natin, hindi po siya binabaha, wala rin pong mga imbak na tubig sa daanan. Passable po yung daanan natin kay Istana Tansa Pacey. Shoutout po, maraming salamat po sa lahat ng tiwala sa amin sa Istana Tansa Pacey. So next natin is San Mayor and Barangay San Mayor and Newville and Barangay Santol. By Charles Builders din po yung Barangay Santol. Sapphire Residences pupuntahan din po natin. Punta naman po tayo ngayon sa Barangay San Mayor, Suntorized project natin, Newville Townhomes and Sapphire Residences. Ayan po si SM Tansa, along Antero Soriano Highway po iyan. So from San Mayor, 2 km lang po iyan, 2.5 km. So ayan naman yung kagandahan natin. Kung makikita nyo, wala pong baha dito. So sa mga natatakot dito sa Antero Soriano Highway or sa Tansa, mag-invest ng property, 24 hours po umulan, wala po tayong baha. So ayan po, pupunta po tayo ngayon sa Antero, ay sa San Mayor po, sa Newville and sa Suntorized project natin sa Barangay San Mayor dito po sa Tansa, Cavite. So sa may left side natin, ayan po yung Anyana bypass na natin papunta sa San Mayor po. So yan, dito naman po tayo, papunta tayong
San Mayor po. Yan, hindi ko makikita nyo, meron tayong parang mga imbak na tubig sa gilid. Siguro sa drainage po natin to, pero hindi naman siya yung ganun kataas po. Ayan po, may mga imbak tayo ng tubig dito sa bawat gilid. Ito po, andito na tayo ngayon sa along Tanza 13 Road, which is San Mayor, Barangay San Mayor na po ito mga kabahay and future home buyers. So dito madadaanan natin si Newville Townhomes and yung Sunrise project po natin dito sa Barangay San Mayor. So ayan po, ito po sa left side natin kung makikita nyo, si Newville Townhomes po iyan. Si Newville Townhomes, wala po siyang imbak na tubig sa harapan. Yan, dito lang po medyo may maliit na tubig, imbak na tubig lang dito. Pero kung makikita nyo, wala tayong bahang issue dito kay Newville Townhomes. Dito naman po kay Barangay San Mayor, sa Sunrise project natin. So ito naman po yung papasok sa Sunrise project natin dito sa Barangay San Mayor po. Ito po yan yung daanan natin dito. So wala rin naman pong baha kahit meron tayong mga damo pa rito. Yan, hindi rin po. Wala rin pong baha sa kalsada. Dito naman yung maganda dito sa location nitong isang Sunrise project natin sa Barangay San Mayor. Ayun po sa kabilang side, ayan po yung community natin. So iikot lang po tayo rito. Papunta naman po tayo today mga kabahay and future home buyers sa Barangay Santol, Tanza Cavite, which is sa Sapper Residences by Charles Builders. So para i-update din natin kung binaba ba yung area, passable yung daanan or may binabahang daan. So yan, makikita naman po natin siya today. So shoutout po sa lahat ng buyers namin sa Sapper Residences. Maraming salamat po sa tiwala. So yan, pupuntahan po natin today. So dito tayo dumadaan ngayon sa barangay, sa Anyana Bypass po. Ayan po mga future home buyers or mga home buyers na nagtiwala po sa amin. Andito po tayo ngayon sa Barangay Santol or Bukal, Tanza Road po. Para puntahan natin yung project natin dito sa Barangay Santol, Sapper Residences by Charles Builders po. I-check naman natin ngayon, katulad nito, yung daanan niya, o yung mismong site niya, kung binabaha po ba siya or merong mga daanan na naiipunan ng tubig. So ayan po, dito naman po kung makikita yung way natin, pakita natin ni Mrs. So ayan po, wala po. So maganda rin yung area niya, accessible. So ito na po si Sapper Residences po. So papasok siya rito, although nakapag-update na tayo sa site. So may kalsada na nga tayo and ini-start na rin po yung paggagawa ng model unit po natin dito. Ayan po si Sapper Residences. So hindi na po tayo makakarating doon kasi nandiyan po yung mga debris, buhangin, hindi po tayo makakaikot. Maputik pa po doon sa daanan kasi ongoing ko lang po. Pero ayun na po siya, di ba? Kita niyo naman. Ayan po mga future home buyers, ay mga home buyers na nagtiwala sa mga projects na pinunta namin, sa mga area or sa mga location na pinunta natin today. Maraming salamat po sa tiwala po ninyo sa amin. So ito po yung para magkaroon tayong peace of mind po. Kasi malalayo po yung lugar nyo, hindi nyo napupuntahan kahit pag maulan. So dito po, dinala po namin sa inyo yung update ng mga lugar na ininvest nyo po dito sa Cavite po. Sana po nakatulong po sa inyo to, nagkaroon kayong peace of mind ngayong bagyong Enteng. So sa mga naghahanap pa naman ng bahay at lupa dito sa Cavite, sana makatulong din po ito sa pagdidesisyon nyo or sa paghahanap nyo ng bahay na okay po ang Tanza, Naik, 13 Martires Cavite, and General Trias Cavite na maganda mag-invest ng property. So yan po, hanggang sa muli mga future home buyers and kabahay, maraming salamat po sa inyo sa panonood, sa update namin ngayong napakaulan. Nasa description naman po yung aming contact numbers, contact details. For any questions, queries, message nyo lang po kami. Maraming salamat po.